Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Tino mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Bagyong Tino ay nananatili sa typhoon category at ito'y huling namataan over the coastal waters ng San Francisco, Cebu. May taglay na lakas na hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 205 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayong araw, inaasahan natin buong Pilipinas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dulot po ng iba't ibang weather system natin. Inaasahan po natin yung shear line or yung salubungan ng mainit at malamig na hangin ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon at yung mga karatig lugar din po natin. Hindi po bagyo ang nagpapaulan po ngayong araw dito po sa atin sa Metro Manila. Meron din tayong northeast monsoon na umiiral dito sa may Northern Luzon at inaasahan din natin posible rin itong magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Meron tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa ilayong 2,165 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon po, mataas na yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours or ngayong araw, pero wala pa rin naman po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa ngayong araw at hindi rin natin inaasahan na papasok ng PAR within the next 24 hours. So sa ngayon, dito po tayo magfo-focus sa bagyong si Tino. Para naman sa ating radar image na galing sa Masbate radar po natin, makikita natin ito po yung mata ng bagyong si Tino at ito po yung nag-close approach dito sa may Camotes Island after niya po maglandfall dito sa may Leyte. At dito sa ating image na ito ay patungo ito dito sa may Cebu, kaya pagtala tayo ng pangalawang landfall niya kaninang 5:10 a.m. dito sa may Bourbon, Cebu. At sa ngayon, patuloy po itong nagtra-traverse or tumatawid ng ating kalupaan, lalo na po dito po sa may Negros Island region, pati na rin dito sa may Western Visayas. So iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan at tumutok po tayo lagi sa mga updates ng nilalabas ng Pag-asa. Para rin po sa ating mga kaalaman ng ating mga kababayan, huwag po natin hihintayin ang landfall ng isang bagyo. Ang pinakadelikadong parte po ng ating bagyo ay yung eye wall po nito. Dito po sa ating mata, wala po tayong nararanasan ng mga malalakas na hangin. Yung eye wall po ang pinakadelikado, kaya pag natatamaan po ng eye wall ang isang probinsya, nakakaranas po ito ng malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan. Para naman sa magiging track na itong si Bagyong Tino, gayon pa rin, inaasahan pa rin natin typhoon category itong tatawid ng ating kalupaan at inaasahan nga po natin, posible itong tumatawid na ito habang ngayon dito sa may Negros Island region, pati na rin dito sa may Western Visayas. Inaasahan natin ito'y tatawid ng Kabisayaan patungo ng Northern Palawan at lalabas na rin ng ating kalupaan by Wednesday, November 5 to 2 p.m. Inaasahan din po natin lalabas ito ng PAR madaling araw ng November 6 or Thursday. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal number 4, ito po ay dito sa may western at southern portion ng Leyte, northern at central portion ng Cebu, pati na rin sa kasama ang Camotes Island at Bantayan Islands, northeastern portion ng Bohol, northernmost portion ng Negros Oriental, northernmost portion ng Negros Occidental, Guimaras, central at southern portion ng Iloilo, pati na rin sa may southern portion ng Antique. Kung makikita po natin, kung maalala po natin mga nilabas po natin tropical cyclone wind signal, dahil po sa pagtawid netong si Bagyong Tino, nababawasan na po yung ating tropical cyclone wind signal number 4 dito po sa kanyang dadaanan, lalo na po dito sa may Eastern Visayas, pati na rin dito sa may Caraga region. Pero inaasahan po natin, posible pa po itong madagdagan, itong number 4 po natin habang nababawasan, habang palapit po ito dito sa may Palawan area natin. Signal number 3 naman dito po sa may Cuyo Islands, pati na rin sa may southern Leyte, central at eastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, central portion ng Negros Occidental, rest of Iloilo, southern portion ng Capiz at central portion ng Antique.
Signal number 2 dito sa southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama na ang Calamian Islands, at central at southern portion ng Eastern Samar, central at southern portion ng Samar, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Leyte. Dito sa may Biliran, rest of Bohol at rest of Cebu, central portion ng Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Siquijor, rest of Capiz, Aklan, rest of Antique kasama na ang Caluya Islands, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama na ang Siargao, at Bukas Grande Islands pati na rin dito sa may Camiguin. Signal number 1 naman dito sa may Albay, Sorsogon, rest of Masbate kasama ang Ticao at Burias Island, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, rest of Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, central portion ng Palawan kasama na ang Cagayancillo Island, northern Samar, rest of Eastern Samar, Samar, Negros Oriental, northern portion ng Surigao del Sur, northeastern portion ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, at northeastern portion ng Zamboanga del Norte. So inaasahan po natin under itong mga areas natin ng under na tropical cyclone wind signal, makakaranas po sila ng malalakas na bugso ng hangin. Pero ano po ba yung magiging paulan na dulot naman neto ni Tino habang papalayo po ito dito po kung saan po siya naglandfall sa may Leyte, nababawasan na rin po yung na-expect natin mga pag-ulan, pero inaasahan pa rin po natin mataas pa rin po ang 100 to 200 millimeters of rain, lalo na po dito sa may northern Samar, Samar, eastern Samar, Sorsogon, Masbate, Biliran, Leyte, southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, pati na rin sa may Romblon. Ito po yung kanyang ayon sa magiging track po niya, patawid po siya, kaya yung ating above 200 millimeters of rain ay nalipat na po dito sa may Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil naasahan po natin yung mga pagguho ng lupa at yung mga flash flood po natin. Habang dito po sa Palawan, kung saan po siya huling tatapak bago po lumabas ng ating PAR, inaasahan po natin ang 100 to 200 millimeters of rain ngayong araw. Bukas naman po, habang papalayo na itong si Tino sa ating kalupaan, nababawasan na rin po yung mga pag-ulan na nararanasan po natin. Kung makikita natin dito sa ating weather advisory, meron tayo dito sa may Aurora at Quezon, pati na rin dito sa Batangas, dulot po ito ng shear line. Ito pong nandito po sa Mimaropa area, pati na rin dito sa may Visayas, ay dulot ito ng si Bagyong Tino. At inaasahan po natin, habang papalayo po siya, meron pa rin tayo may tatala na 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Occidental Mindoro, Antique at Palawan. So yun po, iba yung pag-iingat po lalo sa ating mga kababayan. Sa Thursday po, November 6, yun po, shear line na lamang po ang magdadala ng mga significant rainfall dito sa may Aurora at Quezon. Para naman sa daluyong na dala neto ni Bagyong Tino, inaasahan natin more than 3 meters dito sa may southeastern southern portion ng Eastern Samar, western portion ng Samar, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Norte. So yung mga kababayan po natin na nakatira po sa ating coastal areas, mag-ingat po tayo or sakali lumikas na po tayo at makinig po tayo sa ating mga local government units. Huwag po natin kakalimutan yung ating mga vulnerable section, yung mga senior citizen po natin at yung mga PWD po natin. Sa ngayon, meron pa rin tayong nakataas na gale warning dito sa buong Visayas natin at ilang bahagi ng Bicol region, gayon din dito naman sa may Cagayan. Ito po sa Cagayan, dulot ito ng bugso ng northeast monsoon at dito naman sa may Bicol region at Visayas, dulot ito ng bagyong si Tino. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat. Huwag po muna tayong pumalaot dito po sa mga nasabi po nating seaboards. At yan po muna ang latest dito sa bagyong si Tino. Next update po natin mamaya 8 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.